Kumusta mga kasing minutos? Happy New Year sa tanan. Nayuban nga ngita na sa itong video no. Taod-taod tang wala na ka video kay medyo murag na bisita. So at this time, by the grace of God, tuloy-tuloy na ni. Grasya sa Ginoo. This is the year nga atong gituhan. This is the year of rest and acceleration. We believe that we'll accelerate in the Lord. And we will rest. Labos sa tanan nang una mo rest ha. Pag restful ka sa Dios Ginoo, mas daghan kag matrabaho. Ang tao nakapahulay mo ni mas daghan matrabaho. Amin. So, at this time, ato ta sa atong pasiaw sa 5 minutos. Sa atong mga tanan nga nagulat-hulat ya, so niya na ang atong pasiaw sa 5 minutos. Sa ganito atong muto gani, ang atong muto ang masuko magbagot-bot. Ang mga relihiyoso nahala magmugot. Matod pa sa pulong sa Ginoo nga din ang pahiyom tambal sa atong mga kalag. Tanaw daw ng mga tao nga si katawa bitaw, di ba sila dali mga sakit, di na po na sila dali katigulang. Tanawa ng tao mo sigmugot, di ba murag dali ra kay mo tigulang. Pero katong matigulang di wala pasabot nga sikira magmugot ana magina magkata sa tungid mo mo kan manggid gamay. Pero napugong ron na sa edad katawa lang basag na mga problema. Masikag mugot di man makatabang sa problema. Kita bago kag na kay problema ka niya tapos sigag mugot na sulbad ba yung problema? Wala, di ba? Maghuot rin mong dughan. Manangani ka sa 5 minutos, paminaw dali aron makatawa ta. Praise the Lord. Salamat sa panahon, salamat sa mga katuigan nga ng labay. Mga naging tuig, grabe nga mga challenges, no? Karon naagahapon. Pero taliwala lang tanan at least makapahulay tada sa Ginoo. Pasalig siya nga diha kaniya, dunay kapahulayan and dili ta pasagdan niya. We gonna accelerate even dunay mga challenges sa atong mga kinabuhi. We believe that in the presence of the Lord, He conquered fear and worries. No? He not just only conquered, He defeated fear and worries diya sa presensya sa Ginoo. Ang importante kayo, bisan pag natay mga problema, just stay in the presence of the Lord because in the presence of the Lord, kung asa gani pasensya sa Ginoo, diha iyang gibuntog ang tanan kabalaka, kahadlok ug kakuyaw sa kinabuhi. Mana ako nahigayon ato ta sa simbahan, fellowship ta. Mag-face mask lang gihapon ta, social distancing, face mask. May protocol sa gobyerno nga atong sundon. May nanon gyud nga magpanagtigom gihapon. Matud pa sa kapastor nga mas maay gyud tong gitawag og corporate nga fellowship. Asa katong unan-unan lang imong tanawon. So makahigayon ka. Ato simbahan, ato sa balay alampuanan uban sa mga kaigsuonan dito, fellowship ta mas maay gyud nang dunay fellowship. Matud pa sa pulong sa Ginoo ayon yung danga ang panagkatigom. Diya sa panagkatigom na ang pagdinasigay, malahi magina makita nimo sa naong-sunaw ang imong mga kauban bisan tudog mga mo na manangaw nga. Pero mo lagi na social distancing, face mask, sa tuiging sa government nga 30%, 40%. This nga importante nga dunay panagkatigom nga mahitabo. So at this time, adto ta sa atong pasiaw sa 5 minutos. Doon sa kastorya. Doon sa ka bata nga din na samtang sa kabata dito siya siyang gawas siyang pultahan niya. To ibutang talang ato sing ililo gamay siyang pultahan.
Dito dapit sa mangga. Dito dapit sa punuan sa mangga. Dito siya nagpungko-pungko. So samtang katong batan-od dito siya sa punuan sa mangga lingkod-lingkod siya unya naghinambid-hinambid. Kini yang silingan nga si Parites, pare ano yung latest. Sige pakabantay sa iya ha. Ini bata buntag na lang pagbuntag pa dito na magkaon-kaon na sa dito nya maghinambid-hinambid. Nya magpik-toothpick nya hangtod na lang gid mahapon no pagka paniudto mokuwara sa kanon sa ilang balay aton sa puno sa mangga dito sa magkaon. Hangtod paghapon mo ra gyapon yung baton nambid-nambid nya tagoy-taghoy. Agi sige buhat tibok adlaw tuwar gid dito mo nang yang silingan nga si Parites. Nakapansin sa iya ha. Lahi man ni mga Parites ug Marites kay dali ra man makapansin. Aton pa gwadya gamayng di ka matulog. Di ko matulog siroy. Nya may bato nimo aw pag gamayng kasikas mata dayon. Bitaw ato ta sa tong siyaw. Sa tod man. Wala kagwanta tong mga silingan nga guwang-guwang na. Yang gidulang mong bata nya yang gi-interview. Ingon siya sa mga bata. Dong, murag taon-taon na ako kabantay ni mo diri bang ang gibuhat diri. Ay, nagsigira man kaog. Buk adlaw buntag hangtod na lang mosalo pangadlaw. Ang gigibuhat sigira mo kag hinambid-hinambid diri lingkod-lingkod ani imong bangko. Wala uroy kubali ng imong lubot. Wala uroy kubali imong lubot ug lumingkod. Ingon ang mga bata. Nya. Dili kung kuan. Upanin mo dong kung eskwela pa lang ka nya maka-eskwela ka. Eskwela dong. Unya. Oo, siyempre kung maghuman kag eskwela, di makatrabaho na dayon ka. Unya. Lain to bagang bata si ringang unya. Siyempre kung makatrabaho na ka, so daghan na ka kwarta, makapalit na ka sa imong gusto. Unya. Siyempre kung makapalit na ka gusto, di daghan ka kwarta, nya makapalit ka sa imong gusto, nya daghan ka kwarta, di na daghan na kag mga chicks, mga chicks, daghan na ganahan mo mga chicks, kaya siyempre daghan na mga kwarta. Unya. Medyo nasuko na siya. Sige rin mag-unya. Medyo nitaas na yung tingog. Dili, kang kanyo ka, magkakwarta ka niya. Siyempre, pag nagkakwarta, di na makatabang kasi mong ginikanan. Unya. Makatabang kasi mong ginikanan, makapalit ka og yuta, makabalay kag imo diha, nya pagbalay nimo maminyo na dayon ka, pag maminyo na ka daghang kag kwarta, nindot kag sakyanan, unya daghan maibog nimo, unya wapo kag balay, unya yahay na kayo imong ginaboy oy, maghinambid-nambid na lang dayon ka. Ingon ni bata. Unya kay naghinambid-nambid man ko din he. Yahay kayo ko. Kagwantas Parites oy lakaw nangalot. Usahay bitaw no. Ang kinabuhi ba? Usay define bitaw nato diha sa kanang pahulay sa laing bahin sa atong siaw sa kalag. Saya tunahon na manggod ang pahulay. Importante magining pahulay. Matud pa sungingon kay na ang taong ng kapahulay may dali may mas daghan mahimo. Pero kasayod ka ba nga ang tinuod nga kapahulayan nga gi-offer ni Jesus Christ is naa sa sulod, nasa inner dili sa gawas. Daghan mga tao nga tanaw nimo sila relax sila kahit tanaw naglingkod-lingkod.
Unya ginabinambid nya tagoy-taghoy. Mura og relax kay ang ilang kinabuhi pero sa sulod di ay didto di sa kinasuluran nagkagubot di ay. Di ba? Dagay yung inana. Tanaw nimo. Ngita ta maglingaw-lingaw ta ato dito kay maglingaw no makaka-relax ta. Relax tuod nimo didto. Pag ang reality pag abot nimo sa inyong balay. Para pagyapon, naarayapon ang struggle sa kinasuluran. And ang tinuod nga kapahulayan is dili nimo makita da sa physical nga aspeto. Kundi ang tinuod nga kapahulayan makita nimo da kang Christ. Daghan mga tao karon nangandoy sila og kapahulayan ano bang makarelax ta. Although naman wala may mga challenges. There is a challenges in life. Doon ay mga problema sa kinabuhi. Doon ay mga nain na itong gipangatubang. But in spite of those things, God, Jesus ga-invite siya. If you look at in Matthew, I was blessed with this verse. Adang pamalandungan ko ni karon nga tuig. That's why I do believe that this year is a year of rest and acceleration. And here in Matthew 11:28, ingon siya, "Come to me, all who labor and heavy laden, I will give you rest." Pangantanan kan kamuntanan, ikapuyan, wala siya gipili. Sa may sitwasyon sa imong ginabuhi, gikapuy man ka or kwartahan man or whatever your situations in life, God says, dali, kapuy ka sa imong ginabuhi. Ilain na kasi imong kinabuhi. Sa dali, kay papahulayon na ka. God is not offering about rest sa imong work, nga wala na kay trabaho, wala na kay buhaton, but God is offering the inner rest. Ang inner rest, dili na nimo siya makita. Nabang, bisan pa sa akong gingon, bisan pa ang tao naglingkod na diha, naghigda, daghan mga tao naghigda, pero wag yapon kapahulay. Kay dugay na katulog, kay daghang kay gunahuna. Kaya mga tao naglingkod-lingkod, tao, uy, relax na kayo, chill na kayong kinabuhi ba eh. Pero tanawon din nimo, grabe day ang problema, yang gisagubang. Because the real rest is dili siya makita sa physical nga aspetos kinabuhi sa tao. But God is inviting the real rest. Si God nag-invite siya sa tinuod nga kapahulayan. Which is ang tinuod nga kapahulayan, is makaplagan diha kang Christ. Ug kini reflect diha sa imong kinasuluran. Buni importante nga rest. Dapat makaplagan na to. God says in His Word, siya, dali, God is inviting us. He invite us. Dali. Our part is just to come to the Lord. Just to come to the Lord. Just humble down before God. Just be open with the Lord. Be open kaya sa Ginoo. Be honest to the Lord sa atong mga problema, mga challenges sa atong kinabuhi. Not necessary nga ng bisan pag nakasi mong kwarto, asa kang area karon sa imong kinabuhi. Asa ka karon nga part sa imong life. You can come to the Lord. You can talk to God. You can be honest to God. Pwede mo susultihan because He is the Father that He really understand. He is the Father that really understands sa atong kinasuluran, atong kinabuhi. You can talk to Him as a Father. Nabang pwede ka mingon siya, kapoy naman ko Lord, kapoy naman ang kinabuhi dad. Naulit kay kunikuan. Pwede gigay kayo makasulti na sa Diyos. He is a God that really understands us. He understands our fear. He understands our angry. He understands our feelings, our emotions, because He is God. That is why ingon siya dali. It's just an invitation, a friendly invitation. I do believe that it's a loving invitation sa matag usa. Kapoy na kasi mong kinabuhi. Just come to the Lord. Lord, kapoy na kayo ko. Ingon siya din I will give you rest. The word give diya, kung mo na lang tanawon sa Greek nga word, ang word nga give diya is not give nga ka ng, ihatagan ta ka. Imo na niyo. Ikaw na ibahala diyan sa ano kapahulay ka. No, it's not about that. The word give diya sa Greek is not give nga hatag, but it says, give there is, in Greek is, I will cause you to rest. Imuunda ka nga makapahulay ka. Wow. So, ang gi-offer ni God is, dili lang kay ng atagaan ka niya, but He will cause you to rest. When you come to the Lord, when you allow God, tugutan lang nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, in spite nga natin mga problema, may mga challenges sa atong kinabuhi. And when we allow God, Lord, tugutan ta ka. Pasudlon ta ka dani. I-appeal ta ka dani, Lord. Ikaw mamuhat ani Ginoo. Yun siya, I will cause you to rest. Imuunta ka makapahulay ka. Tingala na lang ka. Although na kay mga challenges, but there's peace in your side. Dili sa imong sulod, dunay peace and even peace sa imong mind. Na makayon ka, Lord, thank you Lord ha. Balo ko, dili ko nimo pasagdan ani. That is why, mga kasing minutos,
Sa tanang nga kita ani nga video, I do believe this is not an accident nga nakita niyo mo ni. God has a reason and God has a purpose. God is inviting you. He's lovingly and humbly inviting everyone to come to His presence. Yun siya, dali. Then how? Unsa na to, no? Saan man mo pagduol sa Ginoo? Yung nga di ko dawaton sa Ginoo, kay grabe ako mga sala. Ay paminaw na dili na tinuod. That's a lie of the devil. Bakak na sayawa for how many years? Bakak na sayawa nga mingon siya nga, inong ka nga ayaw pagduol sa iya kay makasasala kay ka dili ka dawaton sa Ginoo. That's a lie of the devil. Bakak na sayawa, ayaw na paminawad na. Yang tinuod ba ni siya? Nagipakamatyan ka sa Dios nga makasala pa ka. Nani siya na makasasala pa ka. Niduol siya sa imo na makasasala pa ta. Wala na niya gihulat nga mahimo tang matarong, wala na niya gihulat nga mahimo tang perfect. Wala na niya gihulat nga nang dili na ta makasala una sa niduol sa ato. Kini gani nga verse kun imo ning tanawon sa Matthew 11:28. Ka-invite siya dani nga time, during the time nga gibukatan kasi mong kinabuhi. Mo na ang reality. Gi-invite ka niya ni nga time. Wala siya nag-invite nimo o unya nakagduol nako kung nakay problema, unya nakagduol nako kung limpyo na ka. Dali, just come as who you are. Nakay problema? Doon na kayo makapakyasan? Just come. Just as who you are in the Lord. It might be there are people nga mingon nimo ayo sa duol sa Ginoo, dapat angayan gid ka mo duol sa Ginoo. Ayo paminawad na. Maglangan-langan na sa imong kinabuhi. Dili ka makaduol sa Ginoo kung laton nimo nga mahimo ka angayan. Because there is no other place that can make us worthy in the Lord. Diha ra gyud sa Ginoo. Walay laing lugar nga mahimong malimpyo ang hugaw nga plato. Dito ra gyud sa Banggira. Dito sa Banggira nay sabon dito. Ang purpose sa sabon is aron ihugas sa kanang tawag ani ihugas sa katong hugaw nga mga plato. Dili wala man siguro yung manghugas og plato nga kanang limpyo na daan, di ba? Hugaw gina siya. Sa samang pamagi na napod. God is inviting us. During sa time nga nahugaw kay ka. That's the time gi-invite ka ni God. Just come just as who you are. Hugaw ka dulang gid Lord, hugaw kay ko grabe ako mga sala, grabe ako mga masayop. Wala may tao sa kalibutan nga walay sala. Kanan man. Naman tay mga sayop. Never mind. Atong tinanawan, atong pinulungan, kay mga sayop. That is why this invitation is not for those people nga mga perfect. This invitation is dili ni para sa atong mga tao nga walay mga problema, atong mga angayan jud. I do believe that this invitation is for those people nga nagunaw na sila nga wala sila mga angay. For those people nga doon na sila makapakyasan. For those people nga gipangkapoy sila makinabuhi. That is why God says, dali, come kay I will cause you to rest. Imuunta ka nga makapahulay ka. Just allow God. I-allow lang nato si God sa atong mga kinabuhi. Lord, I allow you. That is why this afternoon mga kasingko minutos, I invite you and I encourage you. Whatever your challenges in life, whatever your problems in life, matago sa naman tayo mga problema. Ako po, personally, naabot tayo mga challenges kinabuhi. I'm not saying this nga, ako exempted ko dani mga problema, kabugaton. Wala ko yung yun po nga, exempted ko dani invitation ni God. Dili, wala exempted dani. Kitang tanan, invite ni God. Because everyone needs God. Matago sa nagkinanagin sa Diyos. Yang kinabuhi. That is why, I encourage everyone, kung naman kay sakit balatian, just come to the Lord. Allow God. Lord, I allow you. Dili ka buton sa Ginoo masakit ka. Dili ka buton sa Ginoo. But God's will is maayo ka sa imong mga sakit balatian. That is why doon mga challenges sa atong mga kinabuhi karon. Encourage everyone. Sa 5 minutos ako ang gi-invite. Just come before the Lord. Daghang kag sala, daghang kag sayop. That's an opportunity. Opportunity na siya. Kaya dapat kita mo duol ta sa Ginoo. Kaya kita ang gipangita sa Dios. Nani siya para na itong mga samaran, dili na itong para itong mga wala magkinalang doktor. Wala magkinalang mga ayuhan. Nani siya ron sa pag-rescue sa matago sa. That is why He's inviting us. Just ngun siya, come, dali dool. Gani ang tinuod. Tanaw ni mong radical gyud. So wala pa ka ni dool, ang Ginoo may unang ni dool nimo. Amen? So wala pa ka ni dool. Ang Dios may unang ni dool nimo. Nuktok lang siya sa kasing-kasing. Putihan ka na kung i-allow lang nimo siya.
Yung ang Biblia, di man ikaw nagtawag sa Dios, ang Dios may nagtawag nimo. That is why at this time, I encourage you. If you heard this message, God is calling you. And He says, dali, I will cause you to rest. One thing that we need to do this time is just give your life to God. Lord, ingatag akong kinabuhi nimo. Just make a simple prayer. Just make a simple prayer. Lord, kapoy na ko sa akong kinabuhi. Just be honest with God. Just be honest. Diyan sa Ginoo. Lord, kapoy na kayo sa akong kinabuhi. Ano ko sabot sa akong kinabuhi, Lord? I allow you. Grabe akong problema karon, grabe akong challenges karon, Lord. I allow you. Just be honest. Diyan sa Ginoo. I do believe that God is listening and is waiting for you. Ikaw lang sa imo. Nga mo response ka sa iyang tawag. Maayo ang Diyos, mga kasing minutos. He never was, nor shall be, but He is always is. Siya ang Diyos nga kanunay karon. Kung na kayo mga challenges sa mong kinabuhi, just allow God. Yung siya, dali. Morbag ka ng papa ba? Invite bitaw siya, dali. Tawag siya ba? Dali. Yan ako ihatag di mo. Dali ba? Nana si God, dili siya pamugos eh. Dili mamugos si God. Dili mamugos ang Ginoo. He respect your decision. He respect you. Girespetuhan ka niya. But He's calling you and He's inviting you just to come to Him. Or if we only allow God, kita ni mo ma-appreciate ni mga Lord, maigiday ka. Siguro di mo butang nga, di mo masabtan karon sa imong kinabuhi. Nagkapanghitabo. Ang mga pangutana. But just allow God. Tuguti lang siya. Mailob lang sa kinabuhi. Utuguti ang Diyos. Na magapamuhat taliwala ang tanan. Itugyan na sa Ginoo ang tanan. As He invites us to come to Him. So at this time, I encourage you. That's beginning of the year, this January. Tugyan na to sa Ginoo ang for the whole year. January, February, mahantod sa December, Lord, ako nang gitugyan da sa imo, Ginoo. I do believe that this year is God is inviting us to offer this year sa Yaha. It's a year of rest and acceleration. Nga mo resta, mo accelerate da sa Ginoo. Let's offer this year. This mga dangabilin nga bulan matapos ang 2022. We do not know matakasayod unsay naugma. Pero sabot ako na sayran, ang Diyos nakaabot na sa ugma. He is the Alpha and the Omega. Siya ang sinugdanan ng katapusan. Wala pa mahuman ang tuig, nakaabot na siya sa katapusan sa tuig. That is why He is worthy. Saligan na to siya. Ngayon siya nga saligan. Ngayon siya nga dalang panan. Because He knows everything. That is why I encourage everyone, mga kasing minutos, just come before the Lord. Allow si God sa imong kinabuhi. Ano lang yung matandaan ng Diyos. Song says that He is always faithful. Even though there were times that we're not faithful. Even though we are not faithful, God is still inviting us. Even though doon yung mga panahon nga dili ta faithful. But still, si God ka-invite na to. So, dali. Apoy kasi mong kinabuhi. Dali. Wala yun ta. Before we'll close, kasing kumentos, I think it's a good thing to pray before mag-close ta. Let me allow you to pray. Kung sa man yung challenge yung kinabuhi karon, financial man, physical man, or whatever, asa man dapit ang mga sitwasyon sa imong kinabuhi. Let me pray for you. Father, thank you for this day. Sa kung mga kasing minutos nga nagapaminaw ni nga video, karon nagatanaw ni nga video. I'm praying, Father, that you're gonna feel your presence, and Father, I know nga naa ka sa ilang mga kinabuhi. I know you love them. Father, thank you that you bless them. Salamat nga palain ka magapamuhat sa ilang mga kinabuhi. That the inner peace magapamuhat sa ilaha, and even sa ilang mga unahon. That di ka na makita nila nga naa ka ug wala mo biya sa matagusan nila nga mga kinabuhi, sa among mga kinabuhi. Father, I bless those people nga kitaan ni nga video karon. Doon naman ito nagsakit balatian, I speak healing upon you in the name of Jesus, and I release healing upon you right now. So mong gibati karon, ubo, hilanat, sipon, o nagunaw na ka, COVID mo na, whatever it is, in the name of Jesus. I speak healing to you right now. Rest in the Lord. Let there be rest in your flesh, I declare in Jesus' name. Let there be rest in your flesh. As Jesus says, dali, kay papulaya, I will cause you to rest. Thank you for healing. Receive your healing in the name of Jesus.
I speak healing in emotion, mga kalibog man sa kinabuhi. I speak healing upon you. There be peace upon you. San asa nga area sa imong kinabuhi, Lord, I speak your miracles and healing upon them, Lord. Sa akong mga 5 minutos, Father, I speak your grace, favor, and mercy upon them. In the name of Jesus Christ. Will be super abound silang kinabuhi. Ito na may struggle sa nahuna, mga kahadlok, mga kabalaka. Father, I pray in Jesus' name nga makita kanila nga naa ka. Wala magpasagad silang makinabuhi. I bless those people, Lord. Kung nagtanaw karon ng video, I bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Receive your portion and rest in the Lord. In Jesus' name. Amen. God bless, mga 5 minutos. Sa sunod, sumpayan na to ni, ang verse 29. Pindot kang revelation ni God ani. See you next time. Shalom sa tanan.